At sigurado magiging maayos ang daloy ng proyekto nating Katarman Flood Control Project na magsisilbing kalasag ng Barangay Ipil, Sampaguita, Tamad Santos sa paglagasa ng baha tuwing may bagyo. Sa pakikisa rin ng mga lokal na pinuno, wala tayong magiging kaba sa implementasyon ng iba pa nating makabuluhang proyekto. Halimbawa nga ito ang aprobado na ng NEDA Board na pagpapagawa ng Samar Pacific Coastal Road na magkokonekta sa Northern at Eastern Samar. Kaakibat ito, kasalukuyan na rin umarangkada ang Samar Road Rehabilitation Project kung saan kinukumpuni natin ang mahigit konti lang naman pala ito, 220 kilometro ng kalsadang nag-uugnay naman sa probinsya ng Samar at Eastern Samar. Konkretong patunay ang mga kalsadang ito sa ating mitiin na malawakang pagunlad para sa buong isla ng Samar sa pagsusulong ng tuloy-tuloy, mas ligtas at mas mabilis na daloy ng serbisyo sa inyong mga komunidad. Malinaw ang hanggan natin sa mga proyekto ng tuwidadaan, tapusin ang nakasanayang kultura ng pagkakanya-kanya at pagsasamantala at magbunsod ng pangmatagalang ginawa sa mas nakakarami nating kababayan. Ibang-iba na nga po ang kalagayan ng Pilipinas kaysa sa sitwasyon ating dinatnan. At hindi ito mag-iisang ginawa ko po. Hindi naman ako po superhero. At kahit kayod marino, wala ng tulog, walang kain, at wala na rin pong bakasyon, maski ano pong gawin ko kung nag-iisa, kukulangin ang lakas ko upang tugunan ang lahat ng minana nating problema, pati na ang dumarating pang mga pagsubok. Narating natin ang ating kasalukuyan nating estado dahil may kasamahan tayong nag-aalay ng kanilang bisig at balikat upang tulungan tayong pasanin ang bayan tungo sa kaunlaran. Naabot natin ang lahat ng tagumpay dahil sa mga Pilipinong handang magsakripisyo at patuloy na nakikiambag sa ating atikain ng malawakang reforma. Walang duda, sa iyo nagtitikang ang akong puso, kamo anyabingan padayon nga nagtatrabaho sa pagbabag-o san aton nasud. Pinaagi sambulig niyo nga mga Nortehanon, pinaagi sambulig san bugos nga katawhan nga mga Pilipino. Ang akong mga boss, posible ngang magdadawag ang kakabotan sa aton mga ino. Kung waray ko, parang naging tunog Chinese eh. Kailangan pa ng konting practice. Pero mga kasama, alam nyo, kanina nga ako meron tayo si Simlo, pinag-uusap kami ni Paul. Pag-landing po nung ating sinakyan na aeroplano, pagbaba ko sa nagtataka sila, bakit ang tagal ko tinitingnan yung saig. Sabi ko, pansinin nyo, wala nang pavement, puro bato na yung nakikita natin dito. Tarmac to dapat patag. At sabi ni Paul, 40 years na pong hindi pinakailanmanan yan Tapos ang paglabas nga natin, naalala ko nga pala, ito yung airport na intersecting a highway. Tama po ba? Tama. Pero magandang bagong pintura ko yung mga gate. Anyway, mamaya po, pag tapos ko dito, kakusap ko si Secretary Baya, palagay ko panahon ng pansinin natin itong airport na to. Huwag naman yung terminal lang, isama na rin natin yung pavement, no? Siyempre, pag runway kasi flat baka dumating ang panahon, pag may turista tayong dumami dito, dumating, pag landing ng aeroplano, tataka sila bakit maraming humps yung ating runway. Tapos, ang ating tourism program. Pero, mga kasama, no? Siguro kung meron lang akong gusto i-din, meron po tayong target natin sa tourism, no? Nung, sabi nung umpisa, 2016, 35 million domestic tourists. Ngayon po, 2011 pa lang, naging 37 million domestic tourists na. Okay. Ibig sabihin po yung target natin sa 2016, nalampasan na. Kaya bago na po yung target, 56 million ngayon. Oh. Magandang balita lang po, binalita sa akin early this week. No? Sabi po ni Secretary Jimenez, yung ating pong target for this year. No? At ikukumpara po natin last year, yung mga resulta ng first quarter, umangat na naman po ang ating tourists, both foreign and domestic, by at least 10%. No? So mukha ho, target nating 10 million tourists by 2016 na foreign tourist arrivals, mukhang makakamtano. Bakit kung binabanggit ito, marami na interesado talagang dumalo sa Pilipinas. Bawat turista dumating sa trabaho katumbas. At lahat nga ho nito, ulit-ulitin ko lang,
kung inaayos natin yung irrigation nyo, kung inaayos natin yung karsada nyo, kung dinadagdagan natin ang pagkakataon ng mas mataas na antas na kabuhayan para sa ating mga kababayan. Kung matatanggal na po tayo sa listahan ng mga, di ba, yung sa poverty. Lahat po nito nagmula dahil nagtiwala kayo, nangarap kayo, kumilos kayo sa pangarap nyo, at ngayon may pagkakataon tayong baguhin ang ating bansa. Kayo po ang gumawa nga nito, hindi ako magsasawang ulit-ulitin yun. Tayong lahat po ang magtatapos para marating natin ang gusto natin paroonan. Pakiusap ka na po. Huwag naman yung papasin sa akin mag-isa. At baka naman dumating ang panahon pag nakita ka, tayo hindi ninyo ako makilala dahil baka pareho na kami ni Bembol Rocco. Idolo ko po yung sa acting pero hindi sa hairstyle. Kaya kung pwede po, no? Damihan natin ang ating katulong sa pagbagkas itong ating tuwidadaan para naman mapabilis ang arakada natin tungo sa gusto natin paroonan. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo.